ano nga tong resilience? Katatagan. Katatagan. Kung titingnan mo naman, as a whole, tayong mga Pilipino, Yes. matatag. Kung meron po kayong nakikitang pag-angat po doon sa Marawi, masasabi ko na it's because of the Maranao people. Sila yung tumayo. Hindi sila nag-antay sa tulong ng Iba. government. Siguro yung pride natin, yung nagfo-force din sa atin na ayaw natin magmukhang kawawa. That's why we strive hard. Kumusta mga kakwentuhan? Ako si Ana. Kumusta mga kakwentuhan? Ako si Dato Kim at ito ang Kwentong Lahat minsan na lang. Nangyari sa'yo? Hindi ba minsan na lang? Nagitang inconsistent sa Oo, sobrang tagal ng panahon, minsan di ba? na lang. Pero ulitin natin. Ilang beses, ilang months na ba natin silang ginost? 2 buwan. Di ba naging kwentong minsan na Naging lang? minsan na lang tayo. Pero hindi! Hindi Hindi ako pwede. papayag. Kaya nga nandito tayo ngayon sa Iba. Iba ang aming kinalalagyan Iba ngayon, ang aming di ba? setup ngayon. Oo. Ang ganda. Kasi ang kwentong lahat na lang may bagong bahay na. Yes. Kumusta mga kakwentuhan? Ulitin nga, di ba? Ulitin nga ni, di ba? Pero ba nangasungaran ka? Kaya na, kumusta mga kakwentuhan? Anong ba Ah, yan? Ang pero- purol na. Ayan Sungaran kasi, ka. wala kasi tayong Nagiging minsan na lang talaga. Oo. And go! Ako si Ana. Hello mga kakwentuhan. Ako si Dato Kim. At ito ang Kwentong Lahat na Lang Season 2. Ayan. Palakpakan naman natin ang ating mga sarili, no? Ayan, no? So, Ana, nitong nakaraan, our last episode was about Ramadan. Yes. And how long has it been since the end of 2 Ramadan? months na. It has been 2 months since our last shoot and then our last episode. Kaya I'm sure, kami sa part namin, miss namin Sobra. kayong lahat. We miss you. Sobra namin kayong na-miss at alam ko na ilang beses nyo na kaming kinakalampog sa aming mga social Personal media accounts. accounts. Yung iba nahanap mismo sa aming personal accounts and recently, kakauwi ko lang ng Marawi and ayun yung mga tao sabi miss na daw yung ating podcast, ang ating Kwentong Lahat na Lang. Kaya ngayon, we are here para magbigay ulit ng bagong episode sa ating mga kababayan. Yes. At saka thank you very much sa Crossroads. Yes, Kasi oo. actually yung may-ari nito nanonood siya sa atin. Baka siguro nainis na din kasi wala tayong episode. So sabi niya, ano ba? Mag-ano na kayo? Mag-shoot na lang kayo sa amin. Kunin na lang namin kayo para which is very Totoo. nice. And- May naniniwala sa atin. And yes, and I'm very thankful sa Yes. Crossroads Media kay of course kay kaka-attorney Alex at of course kay Kuya Jovit at sa lahat kay Mikey Yes, at sa buong team ng Crossroads Media sa pagbibigay ng bagong tahanan sa Kwentong Lahat na Lang. So hindi na ba tayo inconsistent? At hindi na tayo magiging Talaga inconsistent ba? vlogger. And hopefully, we can deliver na magiging weekly na ang ating episode. Kaya Sabi palakpakan natin ang natin. Crossroads Yay! Media. Maraming salamat sa More kwentuhan. hindi lang pag-ampon kasi talagang pinatuloy na nila tayo sa Oo, kanilang tahanan. Ang bait. At Ang bait. maraming salamat kasi alam niyo po that's the number one problem ng mga karamihan ng mga nagko-content. Oo. It's not just like for us, Ana, we have to understand. This started as a passion project for passion na us. sobrang mahal. na kami po ni Ana Yes. ang every episode Yes. we take it out of our pockets. Para lang magbigay saya, magbigay Oo, para aliw mag-usap, at magbigyan din ng To address issues. Yeah. Yes. So, and since ganun yung nangyayari, of course, hindi talaga natin minsan ma-maintain kasi we won't say the amount but Yeah. one episode really costs Yes. that much It costs to a lot. produce. Yeah. So, tawag dito, we're very thankful na andito tayo sa bagong tahanan natin na nagkaroon tayo ng magandang partnership Yes. para maibigay natin yung ganitong content sa ating mga kababayan. At lagi nilang sinasabi na this is a breath of fresh air. Yes. Sa dami ng mga contents around this kind of platforms, yung atin is naiiba. Which is, first, our pinaka
reason naman ba't natin to ginawa, Ana, is we want to introduce who Who we we are. Yeah. Yung lagi naming sinasabi na we are not changing the narrative. We are here to say na the narrative is changing. Exactly. Naiiba yung kwento naming mga Moro Filipinos dito sa Pilipinas. At sana yun yung makita ninyo ngayon, kung ano yung ngayon. And also, yung maling narrative na nakalakhan nila, we want to correct that. Yes. We're not changing it, but we're trying to correct Definitely. it. Yeah. Kasi we understand na we may live in a very small country, but we live separately because we are divided, because we live an in an island country. Yes. So, mismo nga tayong mga Muslim who lives in the Bangsamoro area, hiwa-hiwalay. Sa Zamboanga, which is sobrang layo. When you go to the Zamboanga Peninsula, including the Basulta, the Basilan, the Yes. Tawi-Tawi, and the Sulu area, kung saan watak-watak. And that's in Mindanao. That's in Mindanao alone. Yes. Na mismong tayong mga Muslim, the 13 Muslim ethno-linguistic tribes who are residing here in the Philippines, yung kultura natin magkakaiba. Yes. Na yun yung isang bagay na we want to address. Na, of course, first of all, kami ni Ana, we're both Maranao. Yes. So syempre, as you can see, sobrang sa ganda ng sa setup aming, namin we would like to ngayon. thank Kaka-Attorney Alex Yes, na, ang ganda. na ganito They yung really setup prepared. natin na to Oo. bring out the richness of Yes. Maranao culture. But I don't know if the right word is I want to apologize, but syempre dahil both of the hosts are Maranao, syempre medyo more on Maranao tayo Nakafocus sa Maranao. umiikot. Oo. But then, nakita namin yung Yeah. growth. We started this our first upload was last September of 2025. We first shot it in July, but Yes. diba, we shot 3 episodes at that Yes. time, and then we first aired our very first pilot episode last September, and even less than a year, we've seen the growth and how our fellow Filipinos accepted the niche of our program. And nakita namin na even Maguindanao, Tausug, Iranon, Yakan, Sama are also sharing their story. Nakaka-happy. And it makes me very happy. Yes. Diba, Ana? Na sana mabigyan din sila ng, sana magkaroon din tayo ng segment. Kasi it's not our story to tell. Yes. But we would gladly share the stage. With you. Oo. Ang dami rin naming tanong. So sana... Ang dami din namin gustong matutunan. Ang dami namin gustong matutunan sa inyo. So sana, Totoo. very soon, inshallah. Kasi Not just their culture, but their food. their food, Their lahat. fashion. Yes. You know what, guys? Kaming mga Muslim, minsan makikita mo kung madidistinguish namin yung Maranao na babae if it's sa Maranao, Tausug, or Maguindanao. May the way din yan ng the way we do our hijab na napapansin And the yun, color. magkakaiba. And the color, mga Oo. ganon. Pero alam mo, with that sense na akala nila, like for example, when you are in Manila, in the Metro Manila, or let's say outside Yes. Mindanao, pag nakakita sila ng nakahijab, automatic na Muslim yan. oo. Pero pag kaming Maranao, na-identify namin na, Maranao yan. Maranao, Maguindanao yan. Sugskan yan. And mga ganon. Remember when we were studying in Cagayan? Yes. Na every time na may yung mga kasama natin, yung mga non-Muslims natin na mga friends, sabihin nila na, Hakim, may Maranao dito. Oo, may Maranao doon. No? Tapos pag nakita natin, ay, hindi Maranao yan. Sabihin nila, paano mo nalaman? It's the way, we can identify our lahi. Oh, it's not judging. No, it's not definitely. judging. Oo. But the way, yung na-identify namin sa the way, yung pagnanamit. Oh, iba talaga. Oo. Iba. At pag nagsalita na, Oo. doon namin confirm. Yes, Kasi, especially sa salita. Oo, kasi kami pong mga Muslim, you have to understand na, yes, we're all Muslims in the Philippines, but we have different dialects. Yes. Sorry, baka pagalitan ako baka pagalitan ako ni Miss Marian Pastor Roses, my good friend, who's a historian, na tawag dito, it's not dialect, Hakim. It's Maranao language. is a language. Oo. Maguindanao. Cebuano is a language. Ilocano is a language. So, kagaya
kagaya din po ng mga ibang pang Pilipino na iba ang iba ang language ng Cebuano, iba ang language ng Tagalog, iba ang language ng Ilocano, ng Ilonggo. Ganun din po ang mga Muslim dito sa Yes. Pilipinas na although we share one bond, but we have distinct languages. So doon namin na-identify. Number one, alam namin na siguro din as time goes by, alam na namin yung, although hindi kami makapagsalita ng Maguindanao, ng Tausug, Yes. pero alam natin dahil Yes. lagi natin sila nakakasama, Oo. alam natin, itong tunog na to is Magi, itong tunog na to is Tausug. So, but Ang rich ng culture natin. ang rich Not ng just culture the natin. Bangsamoro, but Oo. the entire Philippines. So yun yung pinaka main reason why we wanted to do this. Yes. Na aside from what the mainstream media has shown in the past of trying to create their own image of us, Yeah. now is our time to show naman who we are from our own point of Yeah, view. from our own point of view. Kami po yung magkukwento kung sino kami. Kami ang magkukwento kung sino kami ang magkukwento kung ano kami. And we would like to apologize in advance na dahil nga ang both hosts po ninyo ay Maranao, Yes. lagi natin nasisimulan yung mga topics natin on our lens, Yes, on our on our point of lens. view. But again, in the coming episodes, we are sana. opening. Yeah. We are opening our I'm excited. platform Yes. para makausap natin their culture, their traditions, their food, their fashion, their language, and also yung mga issues din na kinakaharap nila. Oo. So, speaking of issues, now that we are on our second season, ano ang topic natin for this episode, di ba? Sobrang haba nung Nung natin. introduction Bigyan nyo natin. na sa amin yun. Oo, kasi comeback 2 to episode. Oo, sige. Comeback episode naman Comeback natin episode, to. yes. So, Baka nakalimutan nyo rin kasi kung sino kami. totoo. So, well, the topic was brought by you. So, I think Yes. ikaw munang magbukas kung anong pag-uusapan natin Oo. ngayong araw. So, ang topic natin ngayon is Maranao Resilience. Or, pinag-uusapan namin yan kanina ni Hakim. Ano ba dapat? Maranao Resilience or Maranao Resiliency? But according to ChatGPT, It's Maranao Resilience. Maranao Resilience. Yeah. So, ano nga tong resilience? Katatagan. Katatagan. So, pag-uusapan natin ngayon is yung tatag ng pagiging Maranao. Yes. And again, kumbaga kami on our point of view. On our point of view. Pero, we will not just focus on Maranao because we will celebrate everyone Totoo. in this episode. Kasi kung titingnan mo naman, as a whole, tayong mga Pilipino, Yes. matatag. Sobra. Kaya kami magfo-focus lang on the Maranao resilience is to share also ano yung mga iba't ibang Nag-shape po sa amin. reasons or issues and mga pangyayari na humubog through time. Tama. 'Di ba? Siguro simulan natin from the very very recent, no? Last May 23 of 2017, niyanig ang buong bansa sa kaguluhang nangyari sa Marawi City. Yes. And we all thought, I think all of us can remember where we are at that time na we were here in Manila. I'm in Marawi, tapos pumunta ko ng CDO. Sa Marawi ka Yeah, that a day time. before that. Sige, pag-usapan muna natin nasan tayo at that time. A day Yung- before that, Yes, oo. pumunta kami ng CDO. So, kami naman, ako, me and my immediate family, my parents are here in Manila. in Manila. And I can remember na my tita Hasna, the younger sister of my dad, andito sila sa Manila kasama namin. And then, tumawag yung grandmother ko, my grandmother, ayun ang bae, ng Bacolod, na our house pinasok ng mga militanteng grupo. And our house was the very first house. My paternal parents' house was the very first house in Marawi City na pinasok ng
ng grupong ito, this radical group. Ayoko na muna mag-mention ng mga Sige, yun na lang. O, sige. So, Oo. ang first na dumating sa amin na, let's say, trahedya as Amranao is the most recent, the most recent is first yung yung Marawi Siege. Marawi Siege. Oo. And then after what year? 2017 yun, di ba? Mm-mm. And then after that, eto na naman yung Pandemic. pandemic. Oo. Then after the pandemic, ano na naman ngayon? Nagkaroon na naman ng energy crisis. Energy crisis. Oo. At saka ibang klaseng crisis din ito. Ibang crisis. So sunod-sunod The Maranaos from siege, pandemic, and then ngayon crisis. Mm-mm. Tataas sila, Bababa, bababa, mag-a-adjust, tapos tataas na Ulit. naman, bababa Baba na ulit. naman. Yun yung, pero I know many of our elders will also try to tell na yan yung inyo, naranasan ninyo. But going back, Marami pa. oo, mas marami pang pinagdaanan. Oo. But Ito yung later ngayon sa pahapiawan atin. natin. Yes, But on the oo. modern generation like us, di ba? Going back, Ito yung fight natin ito yung ngayon fight natin. Sa generation natin generation ngayon. natin na from Marawi Siege. Pero tanong kita, Ana, again, balik lang tayo doon sa 2017. Yun nga, no, nung time na yun, I was driving here in Manila nang biglang tumawag yung lola ko sa tita ko na yun nga na may mga May militanteng nakapasok. grupo Oo. na pumasok ng bahay. And ito yung kasi kami po, again, sabi ko nga sa inyo po, no, na kami pong mga Maranao, sa dami na ng trahedya at sakuna at gulong dumaan sa bayan namin, medyo nasanay na kami sa gulo. Kaya nga 'di ba may joke tayo sad to say na Oo. nasanay, parang 'di ba joke natin na pag tinatanong tayo, Hakim, sa inyo ba pag New Year may fireworks kayo sa hindi sa amin fireworks, firearms ang paputok Oo, namin doon. So yes. nasanay tayo Before sa kasi legal yon, 'di ba? Kapag I don't think it's legal. Hindi lang siguro tayo pinapansin. Hindi siguro siya legal. kasi before nung New Year, as in, naalala ko. Palakasan ng baril. Oo. Palakasan. Boss, sa sobrang sanay na natin, pag may pumutok na baril, M16 yun. M14 yun. Hindi kasi, kaya ko nasasabi na hindi ganun ka-dangerous yung place natin. Kasi even though we hear, Nasanay na. oh my Pag God, may pumutok na parang baril, pangit pakinggan na. Siguro Nasanay pag- kami sa guns. pag may bisita, pag may pumutok na baril, sila matataranta tayo, Oo, parang tama. normal lang. Yes. So, nung nangyari yun, parang Oo. siguro ang nasa isip ng lahat Mm. na, mamayang gabi na tapos na to. Oo. Oo. Tama. O pagdating ng mga sundalo at pulis na tapos na to. And who would have thought na it will Yeah. reach into until 5 months, 6 months Tagal. before it was liberated? Tagal. Yung mga nung mga umalis yung gaya namin, wala talaga kaming naisalba. Nadala. Wala talagang Lahat, nadala. everything, yung goals, yung walang naisalba. Kasi Kasi normal, who would have thought? walang Oo. may isa kong auntie na sabi niya na pakasurgo no she already passed away then. Nung aalis daw sila naman nakatira sila sa tapat mismo ng Masgita Bato. Okay. So, tawag dito, ang explanation niya, ka-arrange lang daw niya ng mga malong niya I do. na sunod-sunod. Tapos, nung sinasabi na, alis na daw muna, bakwit, alis mo na. Hindi nga daw siya nagdala ng maraming gamit. Pero sabi niya, kung walang daw siya ng 2 malong, kasi inisip niya na, mamayang gabi na, babalik din tayo. Or sa isang araw, 2 araw, Oo. babalik lang And din. walang nakapag-isip na mangyayari yun. And ako, I just returned from Marawi, and yun nga no, na nagkaroon ng alumni homecoming ang Dansalan College. Yung school po namin. Yung school po namin sa Marawi City, DC, the very first structure that these radical groups burned Oh, yes. was our It's school. So, since 2017, Ana, hindi pa ako nakakapasok ng, ikaw hindi pa, Hindi din. pa. Hindi pa ako nakakapasok ng DC. So, itong pag-uwi ko,
nung reunion ng alumni homecoming natin, as in from gate to Lobak Hall, my tears were running like a river. That's our second home as It's students. our second home. Actually, when we were growing up, we spent more time in our Yeah, school than in our home. Yeah, that's Umuwi right. lang tayo para matulog. Tama. Our flag ceremony starts at 6:30 a.m. As early as 6:30 Every day. every day. And then we finish our classes at 4:30 to 5. And hindi pa tayo umuwi Hindi pa agad. tayo uuwi. Kasi sa DC, meron pa tayong mga kwento pro, Yeah. meron tayong mga bulletin board display, ang dami nating activities na 6 or 7 na tayo nakakauwi. We go home for dinner and then we study. Study. Manonood ka lang ng teleserye. Study. Diba? Manonood ka lang ng Katniel eh. Oy, wala pang Katniel Uy, nung Katniel high nung school. Oo, ano ba? May Princess andyan na si Catherine pero super inggo pa no. Wala Ewan ko sa'yo. college. Ibang batch ka siguro. Ewan ko sa Ibang- batch mo. Ibang batch ka siguro. Kasi Matanda nung ka na panahon talaga, namin ng mga Kim. super inggo, mga Ewan ko sa Encantadia, yung batch mo. Ewan ko sa pinakauna. batch mo. Okay, Ayaw ano mong na? idamay. Kampanirang Kuba. Uy, baka elementary pa ako Oo, niyan. elementary, Kampanirang Grabe ka Kuba. naman. Sa GMA na bakekang. Grabe Diba? ka, hindi yun high school ah. Oh my God, Well, we're so later- young during later, that time. late- Sige na nga, Oo. ano na. Yun nga. So, wait lang, nawala tuloy ako dahil kay Hindi nga nun Bakekang. nga, pumunta ka sa DC. Oh, so nung pagdating ko ng DC, Sorry, matanda na siya. pagdating ko ng DC, yun nga na parang as in everything was destroyed. Yeah. So parang Yung sa library. wala na. Wala Sayang na. yung mga book. Kasi our school is an ancient school. It's Yeah. one of the oldest school also in the Philippines that started 1930s, 1940s. 40s Oo, ata. kasi Dansalan College was tawag dito was built by foreign Protestant missionaries in partnership with the local community Yes. of Dansalan at that time. Yes. Marawi well, our school Dansalan College was named After our city. after our city, which is before it was called Marawi City. The original name of Marawi was Dansalan. So talagang the destruction of Marawi, and then alam mo ang dami nating stories pa na hindi naririnig on how people, alam mo yun, Cope up with cope up. the ano. And Imagine, hindi lang to about crisis, guys, nawalan ng bahay, nawalan ng kabuhayan, ari-arian, nawalan ng negosyo, literal na zero po ang Zero. nangyari sa Can you sa imagine mga a Maranao. family who lives in a 3-story mansion with lots of cars, with more than 10 bedrooms, tapos biglang dinala mo sa evacuation center. Royal families. Kasi wala silang nadala. Walang nadala. Kasi nga, everyone is expecting na in Mawawala Maranao, din yan. in Maranao is, kapasadbo. Pagkakaswitanubo. Kapasadbo means matatapos din. lang din. Pagkakaswitanubo means makakabalik din tayo. Yes. But nobody expected the kind of destruction Yes. that the siege will bring to Tama. our homeland, especially doon sa ground zero, when everything was flattened. As in, carpet bombing ang tawag. Ito ngayon yung laging sinasabi ng mga outside Marawi na parang, ngayon, bukas naman ang ground zero. Open naman. Bakit hindi pa bumabalik ang mga tao? Ang sagot sa'yo, anong panggagawa nila? Naubos na nga. Naubos. Nandyan, okay, bumalik na nga sa normal. Paano nila i-rebuild ulit yung... Oo. Tapos yung ibibigay, let's say, yung bahay, ang mga nakukuha mo lang is, meron kasing binigay. yung sa compensation. Which is around 200,000-300,000. Hindi naman alhamdulillah, may dumating. Pero ano yung magagawa ng Hindi maibabalik. 300,000? Yero? Oo. Diba? Na isang business. Alhamdulillah for the help. Yeah. Pero, kung meron po kayong nakikitang pag-angat po doon sa Marawi, I can give the masasabi ko na it's because of the Maranao people. Yeah. Sila yung tumayo. Hindi sila nag-antay sa tulong ng Iba. government. Hindi ko minamaliit yung government natin kasi yes, there was help.
Merong help. Hindi ko rin, ibibigay ko rin yun sa But government again, natin. the government can only do so much. The government can only do so much. Yung mga maranaw na po yung tumayo sa Yeah. kanilang paa. Yung iba pumunta ng CDO, pumunta ng Manila, nagkabuhayan, nagnegosyo. Ibinangon ulit ang Yes, sarili. because we were forced to adapt. Exactly. We were forced to adapt kung ano yung kasi yung mga Maranaw, hindi po pala hingi kasi yung mga Maranaw. Masyado pong mataas yung pride ng mga Maranaw. Kasama sa pride ng Maranao po na hindi... yung ng manghingi. So, kaya po makikita nyo sa buong Pilipinas, maraming nagtitinda ng Maranaw. Kasi negosyanteng Maranaw. Kasi hindi po pala hingi ang mga Maranaw. Parang mas gugustuhin nila na magbenta. Oo. Ginagawa nila ng paraan. Yes, because we are forced to survive. Minsan nga rin sinasabi ko ba, good thing ba ang resilience? Kasi minsan parang hindi na nakakatuwa. Like, maganda na matatag ka. Parang to the point na kaya naman nila yan. Kaya naman nila yan. Pero yun na nga, di ba, nag-start yung mga Maranaw. Okay na yan, nagpatayo ng mga coffee shops, tapos biglang nag-pandemic. Di ba? Lahat pina-close. Just 3 years. Just 3 years. After the siege. Pero actually, kung titingnan mo, hindi 3 years kasi 2017, nag-siege May, na-liberate ang Marawi around October, pero hindi naman agad tayo nakabalik. Oo. Hindi naman agad nakabalik. So, recently lang kami nakabalik. Oo, di ba? So, after pandemic, karamihan nakabalik after pandemic. So, yung bahay namin. Hindi pa nga nakakabawi from pagkalugmok because of war, nag-pandemic. Pina-close na naman. Iba na naman yung approach. Imagine, may isa na first time pa lang bumabangon. Nagtayo ng negosyo, nagtayo ng coffee shop, ng restaurant. Tas, syempre yun, ipon niya yun. O kaya, let's say, pinahiram ng kapatid niya. Pinahiram ng kapatid niya, ng kamag-anak niya. Tas biglang nag-lockdown. Wala na naman. Hindi pa niya nababawi yung ginastos niya para doon, bigla namang... Pero doon mo makikita yung tibay. Matibay talaga. Nagagawan ng paraan. At tatag. And I think that's one of the reason din kung bakit ako I have to acknowledge this. Ang daming yumaman na Maranao nung pandemic. Maraming yumaman. Maraming sobrang humirap. Pero we can really say na maraming naging millionaire during the pandemic. Kasi yun yung parang yung alam mo yung from a norm yung kasi nasanay tayo na with just a simple traders mga nakaraan. Yes. But because of pandemic at nagsara yung lahat ng lahat, Maranao people, especially those who are in the business sector, nag-innovate. Yes, nag-innovate on sila. ways on how to roll their money. And roll their money. Yes. 'Di ba? So, kaya natutuwa ako na alhamdulillah na marami. I can see na even younger people. Oo, tama. Pati younger nga yung people, sa may mga bata, sila yung biglang naging supplier ng ganito, supplier ng ganyan. Sila na yung mga may direct connect sa China, yes, sa ibang bansa, during the pandemic. 'Di ba? Kasi utak talaga forced to survive. Kasi siguro yun yung kagandahan sa atin na yun na pag nalagay tayo sa isang corner, lumalaban. Rather than tawag dito, rather than yung titiklop ka. Ano na naman yung maratabat ng Maranao eh. Lalaban na naman yung maratabat ng Maranao. Yes. So, I think that's yun yung nagpatibay sa atin through time. And later on, hapyawan natin yung iba. But after na naman ng siege. After na naman. Okay na naman. After ng pandemic. Very na naman ngayon yung Marawi. Meron na tayong mga meron ng mga night bazaar. During dumami yung mga restaurants, coffee shops, hotels. Ang sasarap may mga matcha na, mga ganon. Ngayon,
crisis na naman. Bigla namang nagkaroon Bigla na. ng... Ito na naman yung laban natin. Oo, And I'm na- so excited na I'm not excited about what's happening Oo, pero the way the kung paano Maranaos lumalaban. Kasi ito, Yes. ako, kagagaling ko lang ng Marawi. Dati, a full tank, let's say for example, nung dati, a 10 liters of diesel is 450 pesos to 500 pesos kasi naglalaro lang sa 45, 51, 50 yung diesel. And then biglang ngayon, nag 100 plus. Yes. So times 2. Yung 1,000 mo na lang. Minsan hindi pa hindi, yung 1,000 mo hindi pa sa 10 litro. Kasi 133 nung umuwi ako na 133 ang diesel. So you have to understand po that ang Marawi po is 20,000 feet above sea level. Yes. Our nearest highly urbanized town is Iligan City. That's 25 to 30 kilometers away from Marawi. It's a 1-hour drive. Yes. So can you imagine? So yung mga nagninegosyo kasi yung ating paano ba sa Bisaya kay mangumpra. Ano ba sa Tagalog yung mangumpra? Ano ba sa Tagalog yung mangumpra? Parang siguro mangumpra din siguro. Panimbal ba? Ano ba to? Ang tagal na natin sa Manila na. Sa Maranao na panimbal. Sa Bisaya na mangumpra. Basta sa Tagalog, yung titingin ng mga yung mga mamimili ka ng product na Yes. ibibenta mo. Oo. So, pag mangumpra i-search namin tas ilagay na lang namin sa description. Maalala din namin. Mangumpra or manimbal. So, namimili tayo ng mga ibibenta natin or yung mga ingredients ng mga restaurants sa Iligan City. Cagayan de Oro City. So, yung gas. Paakyat pa tayo So, hindi ka pwedeng magpatay ng gas. Paakyat yung natin. Sabi nga ng kapatid ko na, Kuya, back and forth ngayon ng Marawi to Iligan na 2,000. Dati 500, pwede pa. 500, pwede mo. 1,000, luwag-luwag na nun. Oo. Ngayon, Grabe. 2,000, back and forth ng Iligan. Grabe. Diba? So, back and forth. Dati CDO yan. CDO yan na And dati, alam mo ba dati, every time I go home in Iligan or in Marawi, usually ang last stop ko Cagayan. Sa Maranao, na Rocco di Silinga na ta. Hindi ako nakapag-Cagayan. Ramdam mo na. Ramdam mo na. Kasi nagtubil talaga ako ng Marawi Ano ba gamit nyo? Fortuner? Ginamit ko na nga yung Anong fuel gamit efficient nyo? na sasakyan namin doon, yung CRV. Ah. Pero back and forth ko, diesel kasi yun. Okay. Yung bagong CRV. Yung diesel kasi yun. Ang back and forth niya talaga napatunayan ko. Yung 2,000 ang bilis. I do. Ramdam mo na. Naramdaman Ramdam ko mo doon. na. Wala ka pang anak niya na. Wala ka pang pamilya. Wala ka pang Anyways, Just to just imagine Oo. yung nagninegosyo na ang lifeline niya is kailangan pa niyang pumunta ng Iligan at Cagayan. Me also. I do imports. Ikaw, Oo, nahihirapan ako. Ang laki ng tinaas for the international kasi na parang nasa 15K. gapangumpra ka o gapanimbal ka na in Oo. Malaysia, Oo. in Singapore. So ramdam mo yung Ramdam na ramdam. I-flex ko lang po ang akin pong co-host na isa Hindi. pong negosyante na importer. Bili na po kayo. Bili na po kayo. So, 'di ba? Buti na lang may crossroads or kung hindi wala na tayong pang podcast. Wala na tayong pang podcast. So, 'di ba? Oo. Doon mo makikita na ramdam ng bawat isa. Sobra. Alam mo gaano tayo kalaagan. Ngayon, dati na pag may tumawag sa akin na, Hakim, anda ka? Andito ako sa Timog. Andito ako sa BGC. Andito ako sa... Ngayon, Hakim, anda ka? Bye. Oo, ramdam na. Actually, totoo, ramdam na. Kasi guys, kapag tumaas yung gasolina, domino effect na yan. Totoo. So, yung mga truck, lahat yun, diesel. So, sila yung nagdi-deliver ng mga pati yung mga barko. Wait lang. Everything. May kwento ako. Anong kwento mo, Hakim? Kwentong lahat na lang. Hindi, Oo. kasi
guys, ako lang po kasi mag-isa sa bahay. So yung gasol ko, kaya kong paabutin niya ng 6 months. Yes. Kasi ako lang namang mag-isa sa bahay. Hindi Yes. naman ako nagluluto lagi. Oo. So, the last time na bumili po ako ng gasol was 955 yung gasol ko Oo. Hindi po kami nag-endorse ng Petron gasol pero yun kasi yung brand na gamit Pero ko. okay lang din na Pero mag-invest shout kayo. out po kasi kung baka mahirap ang naman. panahon. Sige, go. Ngayon, tapos, Ang ngayon, hirap ng buhay. ngayon, Oo. so, yung katulong ko po na si Atilet Oo. na Ilongga, Oo. na tumawag, Mm. Kem, wala na tayong gasol, Kem. Ah. Di, tumawag ako. Oh. Sabi ko, di tumawag ako sa nagdi-deliver. Pa-deliver po kami ng gasol. Sabi niya, sige sir, Gcash nyo na lang po. Sabi ko, magkano? 1.7 po. Ha? Ha? Times 2 ka agad. Sabi ko, Oh my gosh. Sabi ko, nung huli akong umorder sa inyo tinignan niya yung siguro yung ano yun, yung dahil 6 history months na, no? ng usapan namin. Sir, 6 na buwan na ata kayong huli bago kayo nagpa-deliver ng Crisis na po. ng inyong gasol. Just imagine yung talon Grabe. ng presyo Sobra. ng gasol. Alam mo, that's one of the reason. Iba yung handling ng Philippines. Kaya no crisis wonder ngayon ang lahat din ng pagkain sa restaurant tumaas. You can't blame them. They are surviving. They Kasi- are trying to survive. Can you imagine a karinderya? Mm-mm. Siyempre, gasol yung gamit nun. Stove, kalan yung gamit nun. So siguro sila na araw-araw nagluluto. Baka yung isang ganun, baka pang isang buwan lang sa kanila Tama. or kalahating Oo. buwan. Tapos yung ano ng mga chuper dito sa Manila, they are asking for 10 Another pesos. 10 pesos that's increase. Another one, yung ating mga jeepney drivers, Mm-mm. 'di ba? So you can just imagine yung epekto sa atin. So etong pangatlong to na pinagdadaanan ngayon ng not just the Maranao people but the entire country, and not the just the world. entire country but entire world sa lakad ni Trump. Uy, baka hindi tayo makapag-US, pero sa lakay ni Trump. Di ba? Alam mo, nakakatawa kasi even sa Marawi, Oo. so mga loks, salad ni Trump. Oo nga. Alam na nila na isang tao lang ang to Yes, blame because of this Okay energy naman yung crisis. ano. But anyways, di ba, parang tawag dito, we are yet to see how this thing will unfold. Because we are still at the middle of the crisis. We are still at the middle of the crisis. But, may mga nakita na ako na ginagawa ng mga Maranao. Like, when I was in Marawi, nung tumaas yan, meron akong nakasunod na Raptor na car. Tapos, Wow. ayun naman talaga yung mga cars doon. Aminin na natin. Aminin na Oo. Yung mga, ilang beses niya akong na-overtake kasi pababa, lagi siyang may binababa. Tapos, pupunta na naman and then, magsa-stop din bababa. So, I just realized they are carpooling. Yun din. Oo. Uso na yung kapakadakong ka. Yes. Pasakay na. Doon Oo. pa lang. Tapos, Dati hindi, di ba parang bihira sa atin yung nagka-carpool. yes. Tapos yung nasabi mo na rin, ang pinakamalapit sa atin is Iligan and then CDO. Oo. So marami ding nagpo-post na, kunwari, pupunta sila ng Iligan or Cagayan, nagpo-post sila ng pasabay. Baka may gusto kayong Bumalik yung ipasabay. pasabay. Yes. Bumalik Doon yung pa pasabay. lang, makikita mo na, naggumagawa na sila kaagad ng paraan. They don't just, kasi wala rin namang magagawa yung reklamo Sorry, ang natin ng kulit ko. reklamo. O, wala din naman kasing magagawa kung puro tayo magrereklamo Totoo. ng magrereklamo. Totoo. Pero, well, we Hindi have din all the natin- right. We have At all hindi the din right. natin hindi din natin sa marano di tanong mo kudaway. Hindi Oo. din natin ma-blame o masisi. Yes. Kung nagrereklamo sila. Kasi, Ito hindi naman na to ginusto eh. hindi nila to. This is out of their control. Oo, Out of our control. Yes. Ayoko rin ng Oo. positive talk. Toxic positivity. Ayoko rin ng Oo. maging Na ganun parang dito. yung parang kaya mo yan. Kaya mo yan, wag kang magreklamo, Oo, ganun. Kasi that's hindi, being, oo. tayo pinag-uusapan Totoo. natin about travel. Pero Totoo. paano yung iba na isang Totoo. kahig, isang tuka? Totoo. Na- And I want to use this platform to also call out the national government na to help us. Help No. us kasi we are willing to survive. Totoo. Pero yun na nga. So, gumagawa na ng paraan. Yes. Sila, meron ng mga pasabay, mga ganon.
But not all have the luxury na magtipid. Exactly. Kasi paano yung ibang Paano mo mga titipirin yung sakto lang? sakto na, yung Hindi- sagad na. Hindi mo pwedeng idahilan sa kababayan natin na magtipid ka muna. Magtipid ka mo. Paano kung Pinagkakasya na nga lang niya yung pera niya tapos sasabihin mong magtitipid pa siya. wala na siyang pwedeng hugutan? Yung iba nga nagsiskip Totoo. na ng meals eh. And Yung kung mga student, kung gaano kabilis yung pagtaas ng presyo, bakit tumaas po ba ang sweldo? hindi. Tumaas po ba ang Hindi. income? Oo. Tumaas po ba ang kitaan? Wala naman na. Mm-mm. Ano Diba? talaga. So, I really wish that our government will invest more in our public transport. Kasi yan yung isa sa pinaka kung okay lang sana yung public transportation natin dito sa Pilipinas. Like the Filipinas. Saan ang galing yun? Kung okay lang sana yung public transport na, like kunwari sa Singapore. Singapore is a very expensive country. Hindi mo na kailangan doon magsariling sasakyan kasi lahat naman Lahat kasi sobrang accessible. ganda. When Sobrang you go to ganda Taiwan, na. when you Oo. go to, di ba? So meaning kayang mag-survive kahit na sobrang sobrang mahal ng mga bilihin, mahal ng ano. Kung sana tinutulungan din tayo Saka hindi, na mahal nga ang bilihin sa kanila kasi malaki din sweldo nila. malaki pero yung imagine $2.50 yung yung bus. Isang royal sa kanila na tawag dito, $5. 5 Singaporean dollars. Sobrang mahal na Sobrang mahal nun. Pero nakakaya nila kasi tinutulungan din sila ng government nila. May subsidy. May subsidy. Tawag dito, mataas ang sweldo. Mm. Diba? So, dito sa yun pa, nagaya kita, Filipinas. Dito sa Pilipinas, diba? Kasi maganda yung setup natin. So, parang medyo artihan natin. Filipinas. So, di ba, parang, kumbaga Oo. parang, marami na, tama ka, marami na rin tayo nakikitang mga kababayan natin na yung gumagawa ng Lumalaban. paraan. Not coping to survive, but smart coping. Smart coping. Yeah. O, yung kagaya yung sinabi mo na ngayon, siguro ang nagiging pagtitipid ng tao, yun nga, nilimitahan yung pinupuntahan. Intentional. Parang more on intentional Oo. na yung Dati mga kung may meeting ka sa labas na kailangan face-to-face, kung pwede i-zoom na lang natin. Oo, 'di ba? Tapos yung dating fried chicken na ganitong presyo, ngayon ganito na yung presyo. So parang 'di ba, parang Oo. one time nga itong nakaraan, kuwan ko lang sa Maranao, ang sarap kasi kwento sa Maranao. Biglang tumawag itong office mate ko na lahat kami taga QC tinawagan na dinner tayo. Tapos sabi niya, treat ko. Di katonta kami, treat ko. Okay Asan? Sa MOA. Wag na. Yakakita. Sangad. QC to MOA. QC to MOA. Okay na po kahit libre. Di ba? Apya libre. Parang feeling ko mas gusto kong sabihin niya na libre ko yung gas nyo. Kasi kaya kong kumain pero yung gas ang hindi ko kaya. Di ba? Oh my gosh, ramdam na talaga. Pero Diba? ano nga siguro, so for this episodes, ano ba? Naka 1 hour na ba tayo? Wala Hindi ko pa alam. naman, no? Wala pa namang, ang sarap na wala tayong iniisip kung naka 1 hour na Alam or niyo hindi. po dati, nung umuupa lang kami ng studio, Oo. masyado kaming aware sa oras. Oo. Ngayon po, sa pagmamahal ng Crossroads Media, hindi na po namin alam gano'n na kami katagal dito na nagsasalita. Katagal Oo. nagsasalita. 44 minutes. Ay, matagal pa. Tagal pa. Diba? Kasi nagre-reklamo yung iba nating viewers. Bakit daw? Tagal-tagal namin naghintay, tapos 50 minutes lang ang yun, nung podcast nyo. sa Koki ako. Koki. Nare. Sa cooking? So, anong kinok mo? Sa Maggie. sa mage? Nag-cook ka ng mage? Hindi. na. Ay, wag nang i-cut yun. Okay lang. Oo. I'm Proud po kami. Pinag-usapan na natin yun sa mga nakaraang episode natin na no matter how we try to talk normal, lumalabas pa rin po ang aming pagkamaranaw. Idagdag mo pa na Bisaya pod mi. No? Kanang gamex na gamekus-mekus Gaya na. ka nung sensitibo kasi sensitive at sensitibo. Ano yung akin?
Patuloy-tuloy. Patuloy-tuloy. Diba? So, lumalabas. Anyways, That's normal. nung nag-cooking ka, diba? Kasi parang 50 minutes lang yun, no? Oo, Yung tapos nag-ano silang tagal naming nag-antay tapos tagal hindi namin man lang nag-antay, tapos umabot lumabot ng ng 1 1 hour. hour. Oo. Eh di magsasalita kami hanggang 3 hours. Kaya namin yan. Medyo. Kaya namin yan. Pero Ayan, yun ito na na nga. yung So, cooking nyo. yun na nga. So, as you can sa Maranao Resilience, hindi lang about Maranao Resilience. And as a Pinoy, siguro, what do you think can we do? What's happening right now? Kasi meron nang ginagawa. So, what else do you think can we do? Who? The people? The government? Us! Sa friends natin sa government at tayo siguro. Kasi yun na nga pinag-usapan natin, yung iba, nahihirapan na mag-travel, mga ganon. Paano naman yung wala Kailangan nang talaga. hihigpitan sa sinturon. Totoo. Oo. Ako, I cannot say. Mm. Kasi pwedeng ibalik nila sa atin yan na because you have the luxury to do that. Oo. But for us, like ako, kung dati nag-aircon ako ng 1 to sawa, hindi na ako Hirap na. pinapatay ko na yung aircon ngayon. Lalo na yung lumabas yung recent bill ko na, hey! Mm-mm. So, Diba? So, ang may advice ko, siguro ang akin is, kung kaya mong tumulong, yes. tumulong ka. Tumulong ka. Gaya nung sa jeep. Kung kaya mong magbigay ng extra, Oo. magbigay ka. Kung commuter ka, pero hindi mo masyado ramdam dahil okay yung 10 pesos, hindi ganun kabigat sa'yo yung 10 10 pesos. Mag-add ka. Or kung kaya mo bigay ng 20. 20. 20, mag-add ka. Tapos, ano naman, sa ano naman natin, yung mga anak ng, mga tsuper, yung parang nahihirapan na talaga, tapos nag-aaral kayo. Tapos, you have access to the internet. Ang daming pwedeng pagkakitaan sa internet. Wag lang yung illegal, ha. Pero, even sa TikTok, naglalagay ka lang ng basket, affiliate. As simple as that. Kasi kayo na mga student, kung okay naman, lagi naman kayong nagpo-post sa Instagram, lagi kayong nagti-TikTok, then make do of it. And like, it's your, alam namin na hindi ninyo responsibilidad na pag-aralin ng sarili ninyo. Pero, at times like this is our war. So, during the past years, mga 13 years old, 14 years old, pinapadala yan sa war, sa other, kayo magti-TikTok lang naman kayo. If you have the luxury to do that. For example, nung kaibigan ko nakausap ko na madalas tawag dito, subsidized kasi ng office niya yung kanyang transportation. And itong friend kong to, hindi siya nagda-drive kasi hindi siya marunong mag-drive, kaya wala siyang sasakyan. Since subsidized naman daw yung kanyang tawag dito, reimburse lahat ng kanyang transportation. So cab hailing app siya. Oo. So, ang ginagawa niya, let's say for example, kung ang fare niya that time is 300, ginagawa niya 350, pinadagdagan niya ng 400, tulong niya doon sa driver. Kasi you have to admit po, there is one cab hailing app or car hailing app na hindi sila masyado nagtaas ng price. Kasi Nice. na-feel daw nila mas walang sumasakay. Oo, tama. Kasi ang tama. taas. So, they maintained their, kasi imagine, itong pag-uwi ko, from Naiya to Quezon City, Magkano na ngayon? 563 Ay, mura. lang. Medyo, mura yun. Mura pa nga eh. Oo. Sabi ko, bakit? Pero ang ginawa daw ng company is mas ibinaba kasi para mas sumakay yung tao. Kesa Kasi walang nagko-commute na sumakay. kasi yung imagine mo naman kung nag-MRT ka, nag-ano ka, LRT. Mas sikat ngayon yung motor Ay, oo. Oo, Tama. kaysa tama. sa sasakyan. Oo, tama. So, syempre nakakaawa na parang habang nagkukwentuhan kami nung driver na parang, alam niyo ba sir, na noon nga, nung wala yung krisis sa enerhiya, Kulang na nga. yung Cagayan tuloy, yung air na iya to Quezon City, sir, nasa 1,000 yan. Pero Oo kita nyo nga. ngayon, magkano, kasi nga daw, ang ginawa ng company, Mas kaysa binaba pa. walang sumakay at mawalan silang lahat ng kita, ibinaba na lang yung pamasahe. Pero, di ba, so, tayo siguro,
ambag natin doon is kung kaya Kung mong kaya. mag-tip, kaya mong magdagdag. Mm-mm. Di ba nagva-viral ngayon sa TikTok yung mga sumasakay ng jeep na nag-aabot ng 100 na hindi kinukuha yung Ay, oo, sukli. mga ganyan. May isa pa Yan na yung nag-abot ng wala akong 500. pakialam kung ginagawa nila yan for virality. But Or as long as you help, tumulong ka. okay, fine. Kung gusto mo Oo. magpaka-viral, pero kung what you are doing is helping other Helping. people, wala Go namang ahead. pakialam sa intention Oo. mo. But just help. Basta may isang tao na Mm. gumaan ang pakiramdam ng dahil sa ginawa mo, go. Go. Wala akong pakialam kung ilang libong camera pa nakaharap Oo, dyan. kasi kung Kung magbibigay nakatulong ka, ka, o kung nakatulong ka, nakatulong as ka. kung yun, kasi sa panahon ngayon, for me, Oo. yeah. Ito yung nakakatakot din kapag may mga ganito. Kasi ito rin yung way of testing you. Totoo. Parang every one of us is being tested. Like, God, if you believe in God, Allah will test you kung ano yung ginawa mo habang meron ka. You have a money. And then Allah is also testing you kung ano yung ginawa mo nung wala kang money. Kung saan mo ginamit yung So pera this is mo. all a test for us. So dito tayo mag-harvest ng kung gagawa ka ng maganda or gagawa ka ng masama. So, for me siguro the Maranao Resiliency, masasabi ko na one of the reasons bakit may Maranao Resiliency is because minsan grounded siya sa faith po namin. We believe in tawakol, that everything that's happening, merong reason. So, merong reason why we are experiencing this crisis. Bakit nahihirapan tayo ngayon? So, lahat yan may reason eh. So, it's one of the reasons bakit nagiging matatag yung mga Maranao. Isa yan sa Yun yung panggamot mo sa sarili yung mo. panggamot mo, which is for me it's very beautiful. Kasi Again, we're not trying to be positive preacher. toxic. Pero, Oo, di pero ba, that's the reality. That's the reality. Iba kapag may pinanghahawakan ka. Mm-mm. And time, lagi nating napuprove na yes, may purpose lahat. Oh, and tawag dito, again, I would like to reach out to my fellow Maranaos din, no, na parang and to the rest na anyone who's listening and watching this program na let's help as much as we As can. much as we can. Kung kaya mo, do it. Inshallah yung balik, Allah na ang bahala sa iyo. And going back sa ating main topic, no, na we're talking about Maranao Resilience. Para po sa aming mga kababayang mga Muslim like Maguindanao, Yes. Tausug, if you also have stories to share, Yes. kindly please comment down below sa ating, whether you're watching in YouTube, you're watching in TikTok, or you're watching in Facebook, comment down below. Yung mga Share kwento niyo yung ninyo. story, yung kwento nyo din. And inshallah, sa ating next episodes, pwede po namin yung pahapyawan. Pwede natin yung pag-usapan. Yes. Oo, kasi I'm sure Zamboanga has its own struggle. Yes. Sulu has its own struggle. Maguindanao has its own struggle as well. Basilan, Tawi-Tawi. Hindi po mga Bangsamoro Muslim. You can also share yes, your story. Mga taga-Palawan. Kasi sa hindi mga, nakakatuwa. Ang dami na rin nating audience na non-Muslim. oo, mas marami yung nagko-comment na And I'm non-Muslim. very happy kasi yes. they wanted to know also our story. Oo, I really appreciate them. Na they are... yung may isa akong friend from Iligan na sabi niya sa akin na, Hakim, kung tutusin, Marawi and Iligan is just 1 hour away. We're practically neighbors. And I grew up having friends like you and other Maranao as well. Pero nung nanood ako sa podcast ninyo, ang dami ko pa palang hindi alam. May right. ganyan pala sila sa Marawi, ganito pala That's sila, right. no? And siguro tawag dito, as we move forward, yun lang yung modern struggles that we've talked. Yes. From siege to, I'm sure narinig mo yung mga kwento ng mga elders natin na during martial law, may martial law. nakapag-backwit din sila. Oo, tama. Naiwanan din nila ang Marawi. And then, doon actually feeling ko, martial law was the beginning of why
Maranao people was scattered all around All around Philippines. Philippines. Because yun yung first buckwheat natin. Mm. Na dati daw kasi Maranao people are just in Lanao. Hindi lumalabas, dyan lang. But then during that war, Doon namin itayak. doon na kumalat and then Yes. nag-start na ng pagninegosyo sa iba't ibang parte ng ng buong Pilipinas. but going back again, we're traders kasi by Merchants, nature. Yes. We're merchants by nature. Na that's why when the Spaniards came in the Philippines, they were shocked that when they went to Mindanao, royalties they're already living in There is already a a culture. culture Yes. na nagulat sila na when they entered houses of rich Mindanaoan people, nakakita na sila ng mga China, yung mga plato. Yes. Kasi the trading with China was already open long before the Spaniards came into the Philippines. Exactly. And that's through Sulu. Yes. That's right. That's why when you go to Sulu, ang daming may apelidong Chinese. Yes. Of course, I'd like to greet Governor Sacortan. Sacortan. Na mismo sila, Tan. Nagulat siguro, bakit kilala ko ng mga Maranao na ito? Diba? Kasi Oo. when you go to Sulu, ang daming may apelido na Yes. na Chinese. Kasi ngayon nga, yung mga remarriage nung intermarriages at that time, siguro nung time na yun with Sulu people, syempre yung baka maraming mga Chinese merchant na converted din to Islam. Yes, And then that's married right. Tausug people. Diba? So, ang dami pong kwento ng Mindanao na inshallah Sobrang pagkukwentuhan dami. natin sa mga darating na mga panahon. Ikaw, ano bang, aside from mga yung struggles na known, may mga iba ka pa bang naaalala? Oo. Yung mga scams in between. Oh. Pyramid scam, we know that. Hindi na natin papangalanan. Hindi pero huwag natin magbitaw ng pangalan, pero ilang beses nang nakapasok sa mga scams. Oo. Pero nagagawan pa rin ng paraan ng mga Maranao. Parang bumabangon there was a bumabangon pa time rin. before the siege. Na Before yun the yung- siege. Yun yung parang we were college at that time. Yes. No, na May pumutok na scam. may isang scam, pyramid scam. Yes. Or scheme, or I don't know how they want to describe Yes. that it affected many Maranao. And because of that, we're also forced to go back to zero. Yes. Ilang But then, beses nag-zero, Up, you down, fall, up, you down. adjust, True. taas, ganon, baba. True. But here we are. Yun yung sinasabi siguro natin na ang pride, it's not all that bad. Oo. Tama. It's not all that good as well. Yes. It's how you use it. Exactly. Then siguro yung pride natin, yung nagfo-force din sa atin na ayaw nating magmukhang kawawa. That's why we strive hard. Yes. That's why we push. Kaya nagugulat ako nagulat ako. Nagulat ka. Pag uwi ko ng Marawi, ang daming naka-defender. Why ba? Hindi na Fortuner. Hindi na sila naka-Fortuner. Oo nga. Dati si Willie Rebillame, sa program niya sa kanyang television Oo. program, dineclare niya, ano bang meron dyan sa Marawi? Sa Marawi. Na wala daw ma-orderan na Toyota dealer kasi naubos daw ng mga taga Marawi ang Fortuner. Oo. Ang waiting time daw sa Fortuner was 1 year Yes. kasi naubos daw ng mga Maranao. Ngayon, Defender. Defender, tapos Bronco. Bronco! May nakita pa ako Ford doon na. Bronco. Oo, Broncos tapos, ba Bronco? Hindi ko alam. Grabe. Yung isa, anong tawag doon sa Robicon? Ay, yung akong Jeep. yes. Dumadami na, pero doon Oo. talaga ako believe sa Ganun Defender. na yung mga car dito ngayon sa, Sabi ko, ganun na yung mga car ngayon sa Marawi. Oo, grabe. Iba din bumawi itong mga kababayan natin eh. Talagang LC at saka normal. normal. Parang yaman ng Yaman Marawi. Kung na. makasabi tayo ng Yabang normal, naman. yabang. Pero totoo. Pero yung Pero guys, it's not yung iba may nakikita kasi ako sa mga TikTok na galing daw yun lahat sa marami pong mga magagaling po ang mga negosyante naming mga Maranao. Wag niyo pong maliitin yung it's not always about the politics. Marami sinasabi pong ko sa inyo. old money at mayaman na Maranao na low-key. Yung iba sigurong Maranao, hindi po nila alam kasi low-key po talaga
talaga sila. But Oo. it's not always, yes, there is, because of politics. I won't deny that. But marami din akong kilala na totoong mayayaman. Because Clean. of negosyo. Yes, it's because of Clean. negosyo. Oo. I'm Na- so proud. At ang daming silent millionaires ngayon. Sobra, mga bata. At mga bata. Mga pa. kaidaran natin. Baka millionaire ka nga may isang amin, Allahumma amin. Allahumma amin ya Oo. Allah, tarimaan kaya Allah. Allahumma. Milyonaryo ako, amin. Amin, amin. Amin. And tawag dito, yung mga bata ngayon na nagba-buy and sell ng, may isa ngayon sikat sa Facebook, na he's very young, I met him, pinsan siya ng mga pinsan ko, na minsan invite ka namin bro, tawag dito, Pamilya Masurong, na buy and sell siya ng Diamonds? luxury, Watch? no, bulletproof na mga sasakyan. Wow! Oo. Araw-araw ata, 5 Land Cruiser, 5 kung ano Wow, yan yung nabibenta maganda. niyan. Gusto, And he's very young, younger than me. really want to para mag-guess yung mga Muslim. Young entrepreneurs. Oo. Mga Muslims na Ngayon naman makita nyo naman na totoong may legit na negosyo po kami. Kita mo yung mga papiperlas at mga padadiamond Oo. ngayon. Kita mo yung sa Green Hills, yung sikat nga na TikToker. Na so Maranao, proud, na yes. naka-tube, tas Oo. di ba? Mashallah. Na ang content niya is selling diamonds. Selling diamonds and Oo. pearls. Tapos may Mashallah. isa din ngayon na girl na friend ko sa Facebook. Meron na ang ding kanyang, watch. may watch na din. Meron na din tayong Maranao version ni Paring Paring Hive. Yes. Diba? Oo. So tawag dito, hopefully, no, na yes, ang dami we will, inshallah, kung makaya namin, there will be every episode per week. So, we'll invite people. a lot. Ito, kasi you have to understand na it is innate to every Maranao ang pagiging negosyante. Yes. So, what I like with the new generation is that they use that passion, that yun yung naka-tattoo sa DNA ng pagiging Maranao, yung pagiging negosyante, and they use the new technology Yes. and the trend Yes. for their business. Yes, I'm so. Kaya, Gaya nito, itong Crossroads Media. Diba? Nag-ano sila sa podcast. and reaching out using the social media platform, the media Exactly. platform. 'Di ba? So, Doon pa lang. hindi lang nagfo-focus na ngayon ang Maranao to one Yung sinasabi nyo na puro industry. lang kami, Puro lang kami- tempered glass. Puro lang kami DVD noon, puro lang But kami. yung mga oo. nagtitinda ng tempered glass, huwag nyo wag sa niyong malitin. Huwag malitin. Kaya So nga sinabi proud of namin them. sa inyo, yung nagbibenta ng tempered glass, mamaya naka-Fortuner yan at saka Nakaganito. naka-Raptor. Yes, that's right. Ah. Okay, so anong takeaway mo for today? May takeaway pa ba? Ako ang takeaway ko talaga sa episode na to is yung tibay at tatag ng pagiging Maranao is innate, and as time goes by, as every generation comes, nare-renew. Kasi minana lang naman natin to sa Bakan. on how our great Maranao forefathers defended Yes. our land. Yes. And dala natin yun hanggang ngayon. Na hindi tayo papatalo, hindi tayo nagpapatapak, at patuloy tayong lumalaban. Patuloy. Tama, that's Patuloy right. tayong lumalaban, patuloy tayong bumabangon, at patuloy tayong nakikibaka sa buhay. Yes, Oo, that's and right. inshallah, alhamdulillah, sa lahat po ng nanonood ngayon, laban po tayo. Alam naming itong krisis na hinaharap natin ay hindi biro. Pero kagaya po ng lahat ng krisis na pinagdaanan natin, matatapos din to. We don't want to sound toxic positivity, but wala tayong magagawa. Andito yan. We Wala tayong have magagawa to kundi harapin. So, smart coping, not smart survival coping. So, upskill, do side hustles, galingan pa natin. Kasi Galingan kaya pa natin. Kasi Inshallah. ang kagandahan yan, pag na-practice mo na yung side hustle, upskilling mo, pagkatapos ng crisis, nadagdagan ka. Nadagdagan ka. Inshallah. Nadagdagan ka. Wow. Diba?
Wow, Wow, Hakim! isang oras na. Isang oras Ang bilis, na. ang bilis, ang Isang bilis. oras na. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ang ganda ng setup natin. Ganda. Again, palakpakan po natin ang Crossroads Media. Maraming salamat Thank you po very ulit. much. Ang ganda ng painting. Nung una ko tong makita, I really know that this is from the artist, Maranao artist. She is Miss Ini Pangandaman Tamano. Tamano. Yes. Oo, no? So, ito po, Gawa niya i-feature to. lang po namin ang artwork na ito, Yes. na Maranao po ang gumawa nito. And, ayan, mga artists. Mga arte, ang galing. Ang galing, This is ang our ganda. setup. Makikita nyo gaano ka-rich yung culture namin. As you can see, we have We have the a baor. And then Napaka-intricate ng lahat ng mga designs. It's not just random dots. Totoo. Everything may mga reason yan. So, maybe soon. So, Soon. yes. Ayan, Alright, inshallah. Hakim. So, palakpakan naman natin ang ating mga sarili. Yes. Maraming salamat. Thank Ayan. you. So, ayan We po, missed no? you so much. We missed you so much. At muli, isang episode na naman po ang ating pong natapos ngayong araw. Kaya huwag niyo pong kalimutan. Please follow, like, and subscribe ang lahat po ng aming mga social media platforms. At nandito rin ang aming mga personal accounts. Kindly follow us. At para makatutok pa po kayo sa mga darating po na episodes ng Kwentong Lahat na Lang. Muli, ako po si Dato Kim. And ito si Ana. At ito ang Kwentong Lahat na Lang. Bye-bye!